directors and our actors and actresses. I just have one question over here. I just have one question. It's directed to our directors. Siguro, is there something that you had to unlearn as a director para ma-complement ng project nyo yung platform where the series or the project will be streamed? Any takers? Any brave souls? Hello, good afternoon everyone. We have to unlearn para mag-adjust, right, in yung question. Ang daming pangangapa na naganap. Pero if there's one thing na I think that we have to unlearn is yung storytelling, kailangan mas bitawan mo yung mga processing moments, bitawan mo yung mga babad moments. Kasi 2 minutes ka lang, you only have 2 minutes to engage an episode. Hindi pwedeng may babad, hindi pwedeng mas more of intense lagi. Something always has to happen, lagi may naririnig, lagi may napapanood. So yung, mahilig ako magbabad sa eksena, pero kinakatanggalin lahat yun. Ngayon ko siya nakikita sa editing, nung sabi ko, ang dami palang hindi kailangan. So, yun. So yung mga ganun ako na-unlearn ko. Ikaw, Sig. Ayun. Tama naman yung sinabi ni Direk Easy, no? Marami din akong need na-unlearn dito sa paggawa ng vertical. Yun nga, kasi ako rin, as a filmmaker, mahilig ako sa mga slow burn na drama. With this vertical, kailangan paspasan kasi kailangan mo siya makwento in 1 to 3 minutes. So, ayun, kailangan pasok agad ng drama, pasok agad ng intensity. So ayun, as much as maraming need i-unlearn, marami rin naman natutunan sa paggawa nitong vertical na to. Ikaw, Direk Christian. I think yung sinasabi nga nila about kasi I'm aware dun sa attention span ng mga tao nowadays, so I'm well aware of that. So every scene I try to keep them glued on their screen because again, mahirap lumitaw. So I come from that as a filmmaker. I have a different set of approach when I'm doing my films versus when I'm doing for vertical microdrama. And yeah, so parang it's just an adjustment. I just know that today I'm not directing an art house or something like that. So yeah. Ayun nga, kasi bagong medium siya. So parang, syempre ako, nasanay ako sa Viva Max man yan, Viva What, pelikula, theatrical style yung pagkagawa na alam mong nakalaan yung attention ng audience sa ginawa mo, sa produkto mo. Pero ito, nangaagaw po kami ng attention ng mga tao. Ito ang bagong radyo eh. Ito yung tipong naglalabas si nanay, kailangan mo siyang maagaw mula sa ginagawa niya at maagaw din mula sa mga ibang napapanood niya sa online. So, kung dati sanay ako na gusto ko mga acting na artista ko sa atin, ay walang sa atin dito. all out to. And at the same time, ay nga yung sinasabi nila, Direct Easy, Direct Silid, yung pacing, iba din yung pacing. Isa din yung kailangan kong matutunan sa tulong na din ng mga creatives din ng Viva, yung sinasabi nga ni Osval na touch of Viva po, no? And pati yung pati sa blocking, syempre patayo na yan, maliit na yung space. So iba din ang hirap mahirap, challenging, pero masaya makita yung bagong style na kumbaga kung sa Viva Max ang mga artista pinag-hygiene mo para sa love scene, ay mag-hygiene din kayo dito dahil ang tayo ninyo kanyang kalapit din sa isa't isa para magkasya lang dito sa vertical frame. So, ayun po, ang daming mga masasayang unlearnings and learnings na natutunan namin dito sa bagong format ng drama. Direk Aya. Okay, coming from a soul, sobrang daming unlearnings. Kasi, gaya nga ng sinabi nila, kapag soap kasi slow burn, daming baba dito, dapat in 2 minutes na kwento mo na lahat. At the same time, I really need to adjust to the frame. At the same time, dito kailangan talaga kitang-kita with that small span of time na naibigay na ng artista yung gusto mong sabihin.
So, very challenging for a director. But bilang bago sa vertical, maraming natututunan. Nicky Wang, maraming salamat po. Yep, that was Nicky Wang from Manila Standard. Secondly, we have Alan Sancon ng Stars Photo. Hello, congratulations. Mukhang kaabang-abang yung mga movie, no? Talagang mga intense. Pero tanong ko lang, aside dun sa mga director na nag-challenge sa paggawa ng film ng vertical, I just want to ask naman yung artists, what are the challenges you encounter? Anybody can answer, those who want to answer. Ano yung challenges you encounter na kailangan ba hindi kayo lumabas dun sa frame? Yung pagsampalan yun, sabunutan yun, nandun pa rin sa frame. Parang ganun. How was your experience doing so far? Sige ako na. Dahil ako'y matanda, ako na. Hindi, ako naman. First time ko po gumawa ng vertical and ako marami akong expectations. Paano ba? Kasi ako kapag gumagawa ka sa mga project, talagang inaaral ko yung script and kung paano ko ibabat yung mga lines. So, yung pagdating ko sa set naman, kinausap naman Direk Christian na, ano to, vertical to, OA yung mga kailangan ibigay mo, hindi pwedeng subtle lang, ganyan. So, first take yun na yung ginawa ko. Nag-adjust po talaga ako kasi iba yung inaaral ko sa sarili ko as bilang artista dun sa script, sa hinihingi ng director. Siyempre, ibibigay ko yung kung ano hinihingi ng director. So, hindi naman ganun kahirap mag-adjust kasi lahat naman kami siguro, lahat na nagti-TikTok yan eh. So, alam nila. Nagre-reels yung mga yan. So, alam nila kung paano sa screen ng vertical. Ang challenge talaga sa mga directors kasi iba yung shot nila pagdating sa work nila. Ano sila, wide sila, portrait ba? Ay, hindi. Landscape po sila. So, kami, sanay kami dahil nag-reels kami, nag-TikTok kami, mga ganyan. So, konting adjust na lang. Siguro sa acting na yung adjustment na ibibigay namin. May mic ako. Ay, may mic ka pala. I'm so sorry. May age talaga eh, no? Wait, next kami. Actually, same din ako with Riza. Tinanong ko si Direk kami kasi he's not here kasi nag-vacation muna siya. Na-stress siya kahapon. So, parang unang tanong ko sa kanya, Direk, from 1 to 10, ano ang gusto mong makuha from us? From 1 to 10 na actingan. Sabi niya, siguro wag tayo sa 10, wag tayo parang radyo. Doon tayo sa 8. Para medyo mataas ng konti sa soap opera kasi kailangan talaga kahit yung subtle na taas ng kilay, kailangan medyo i-heighten mo ng konti kasi medyo tight. Oo, medyo dito mo igaganyan. Tapos, syempre, yung palitaktakan ng artista, syempre, ang bawat artista may pacing sa lines. Hindi ka pwede masyadong mabagal kasi meron kang kailangan sabihin within that 30 seconds or 20 seconds. Kasi kapag, alam naman natin ngayon, medyo fast-paced na yung mga tao, may hindi ka lang masabi ng konti, magsa-swipe up na sila. So, ganun din sa acting. Kailangan pam. Slow down ng konti para makahinga din yung audience, makahinga ka rin. Ganon. And also, yung mga, hindi ko alam kung sa ibang shorts ganon, pero meron kami dotted lines. So, ibig sabihin, kailangan mong i-hold kung anong emotion yung meron ka. So, yun din, medyo matagal yung hold minsan, medyo mabagal minsan, pero yun, as an artista, okay din yung gantong avenue kasi nabibreak ka from that soap opera, telenovela, or movie box na meron ka. So yun, thank you din kila Boss Val kasi parang hindi lang kami yung nabibigyan ng trabaho, we're also learning from this process. So, thank you. Thank you. Yung follow-up question ko for next sa kay Leighton. Parang isa sa mga intense scenes na pinakita yung eksena nyo, di ba? Buhusan ng milk tea, buhusan ng kape.
What are the challenges you encounter during that scene? Kumbaga, masarap ba yung kape? Masarap ba yung milk tea? Hindi namin na-try yung kape, sayang. Kasi binuhos niya agad sa akin. But, hindi, siguro, ang sarap gawin nung project namin with Direct Easy. This is my first time working with Direct Easy. And with Mayton naman, parang ito ba yung second project natin together now. So, sobrang na-excite ako kasi nung ginagawa namin to, siksik talaga yung kwento. As in, kung sanay ka na may pahinga ka na, yung parang easy lang yung eksena mo, hindi. Ito, every scene ata, parang pagod ka talaga. Talagang pinukpok talaga kami ni Direct Easy dito. Which excites me also kasi ngayon lang din ulit ako bumalik sa pag-arte talaga. So, na-challenge ko in that sense. And there's also, yung milk tea na yun, parang ang haba nung pinractice talaga namin. Kasi isang take lang talaga yun, or else wala na kaming pangkape. So yeah. Hindi pwede magkamali. So, very important talaga yung communication. Before we shot this scene, talagang Meg and I really talked how we're gonna do it properly. Mismo kung saan itatapon yung drink, yung angle ng camera, yung limit namin sa isa't isa to make sure na Direct gets to capture the whole thing. So, communication is very important. And like what she said kanina, we can't do it again. Or else maliligo ulit kami, makeup ulit, tas ano. But honestly, I was very, very nervous kasi syempre Meg is, she's more experienced than me. So, talagang humihingi ako sa kanya. Oh, she's not. She's super bait, pero talagang lagi kami nag-uusap. Lagi ko siyang tinatanong, lagi ko siyang hinihinga ng advice sa bawat eksena na ginagawa namin. And she's very generous. She makes me feel comfortable, but at the same time, she boosts my confidence. Kaya, naiiyak na siya. Thank you. Congratulations. Looking forward to new kind of film. Thank you. Thank you for those answers. Maraming salamat din kay Alan Sancon ng Stars Photo.